Sa isang tahimik na bayan sa Akita, Japan, naganap ang isa sa pinakamakahulugang mensahe ng mahal na Birheng Maria para sa buong mundo. Isang mensahe ng pag-ibig, babala, pag-asa, at panawagan sa pagbabalik loob. Ito ang buong kwento ng Our Lady of Akita, isang himalang nagbago ng buhay ng marami, at kilalang kahalintulad ng mensahe ng Fatima. Noong dekada 1970, sa Institute of the Handmaids of the Holy Eucharist sa Akita, Japan, tahimik na namumuhay si Sister Agnes Katsuko Sasagawa. Siya ay kalahating bingi dahil sa matagal na sakit at madalas ding nakararanas ng pagsubok sa kanyang kalusugan. Pumasok siya sa maliit na komunidad upang maghanap ng kapayapaan at paggaling, ngunit hindi niya inasahan na siya ang magiging saksi sa isang napakalaking tanda mula sa langit. Magsisimula ang lahat nang makakita siya ng kakaibang liwanag na nagmumula sa tabernakulo. Para bang may kakaibang presensya na nananahan sa kapilya. Ilang araw ang lumipas, noong June 12, 1973, nagpakita sa kanya ang isang anghel, isang maliit at napakagandang nilalang na nagsabing hindi siya nag-iisa at may misyon siyang dadalhin para sa mundo. Noong June 28, isang sugat na tila stigmata ang lumitaw sa palad ni Sister Agnes. Ang sugat ay masakit, dumudugo, at nag-iwan ng mabangong samyo. Ito ay nasaksihan ng mga madre at di maipaliwanag ng mga doktor. Pagdating ng July 6, 1973, sa gitna ng panalangin, biglang nagliwanag ang kahoy na estatwa ng Birheng Maria. Mula sa estatwa, narinig ni Sister Agnes ang malinaw na tinig ng mahal na ina. Ito ang unang mensahe, isang panawagang manumbalik sa Diyos. Sinabi ng Birheng Maria na labis nang nasasaktan ang Panginoon dahil sa mga kasalanan, kawalan ng pananampalataya, at kawalang galang sa banal na sakramento. Hiniling niya ang sakripisyo, panalangin, at pagsisisi para sa kaligtasan ng mundo. Noong August 3, muling nagsalita ang mahal na ina. Ang kanyang babala ay mas mabigat, kung hindi manunumbalik ang sangkatauhan, darating ang kaparusahan. Binigyang diin niyang kahit ang mga taong banal ay maaaring malinlang, kaya't kailangan ng higit na pagbabantay at pananalangin. At noong October 13, 1973, ibinigay ng mahal na Birhen ang huling mensahe. Isang propesiya ng kaparusahan na higit pang mas malala sa anumang sakon ng nakita ng daigdig. Apoy mula sa langit, pagkawasak, at pagpanaw ng maraming tao. Ngunit sa kabila nito, sinabi niya, "Ako lamang ang makapagliligtas sa inyo mula sa mga kapahamakan na paparating." Isang paalala na sa pamamagitan ng rosaryo, sakripisyo, at malinis na puso, may pag-asa pa ang mundo. Makalipas ang mga mensahe, naganap ang isang hindi kapanipaniwalang himala. Mula 1975 hanggang 1981, ang estatwa ng Our Lady of Akita ay umiyak ng totoong luha, 101 beses na naitala. Ang luha ay sinuri ng mga siyentipiko at napatunayang tunay na luha ng tao. Ito ay nasaksihan hindi lamang ng mga madre, kundi ng mga doktor, pari, at maging ng mga taong dumadayo sa monasteryo. Hindi naglaon, gumaling ang pandinig ni Sister Agnes, isang paggaling na imposible ayon sa mga doktor. Ang lahat ng himalang ito ay nagbunsod ng investigasyon mula kay Bishop John Shojiro ito. At noong 1984, idineklara niya na ang mga pangyayari sa Akita ay tunay na may pinanggalingang supernatural at dapat paniwalaan. Hanggang ngayon, patuloy ang pagdalaw ng mga deboto sa Akita. Ipinapaalala sa atin ng Our Lady of Akita ang kahalagahan ng pagsisisi, panalangin, at pagbalik loob sa Diyos. Hindi upang takutin, kundi upang gabayan at iligtas ang sangkatauhan mula sa sariling pagkakamali. Ang mensahe ng Our Lady of Akita ay patuloy na umaalinggaw sa ating panahon. Sa gitna ng kaguluhan, tukso, at paglayo ng mundo sa Diyos, muling ipinapaalala ng mahal na ina na ang tunay na pag-asa ay nasa panalangin, kapayapaan, at pagbabalik loob. Naway magsilbi sa ating lahat ang kwento ng Akita bilang liwanag at paanyaya na manahan sa pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat sa panonood, at naway pagpalain kayo ng poong may kapal at ng mahal na Birheng Maria.